Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang energies ng inyong love life ngayong 2026. So, ito yung part 3 ng inyong reading for 2026, focused on your love life and family. Unahan ko na kayo, kung hindi love life ang gusto nyong panoorin, huwag nyong panoorin to ha, kasi baka may mag-comment na naman dyan na gusto ko, hindi ako interesado sa love life ko, gusto ko ang career. Bakit mo pinanood? Nakalagay na nga na love life 'di ba? Hanapin mo yung reading for career, finances, kaperahan, kung yun ang gusto mo. Wag na panoorin yung love life kung hindi ka interesado. Napaka-simpleng yan eh. Simpleng common sense. So, paalala lang din, itong reading na to ay general reading. So, maaari kayo makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako magme-message sa inyo para mag-offer ng mga readings or services. Kasi kayong magme-message sa akin. Meron tayong link sa description at sa comment section. Kasi meron mga nagre-re-upload ng videos ko, nagpapanggap na sila si Mystic Queen PH, nag-offer, nagme-message kung kani-kanino, nag-offer ng readings or ano. Hindi po ako yon ha. Iwas kayo sa mga scammers. Naglipa na sila ngayon sa lahat ng social media. Maging mapanuri at maging maingat. Okay, Gemini. Ano yung love life energies ninyo for 2026? Being penny wise. Hindi ka masyadong maggagastos sa person mo. Pwedeng magtitipid kayo ng iyong person. Pwede rin kayo ay magbi-business or meron kayong goal na makapag-ipon, kayong mag-partner. Totoo naman, tama naman 'yan. Yung backgrounds. Our backgrounds may be worlds apart. Yung iba sa inyo ay long distance relationship. Ito yung tipong pwedeng halimbawa ngayon, nagpaplano kayo ng isa sa inyo mag-a-abroad. So, syempre, para sa future, gusto niyo makaipon, ganon. Pero kahit na kayo ay magkalayo, syempre, importante na andun pa rin yung inyong suporta sa isa't isa. Ayan, you are going to break the walls. You will stay united, nagkakaisa. Kahit na malayo kayo sa isa't isa. Kasi minsan ganun talaga para sa future, 'di ba? Kasi mas kayo ngayon, seryoso na kayo sa relationship nyo. The walls built for protection now isolate, blurring in the line between independence and loneliness. Okay. So, some of you naman, if you're single, pwedeng focus ka sa pera mo. Hindi ka muna open for romantic connections. You want to establish mo muna yung iyong kaperahan, yung stability mo. And if you are in a relationship, I think pareho kayo ng goal na gusto nyo, kayo ay parehong maging financially stable, whether magjowa pa lang kayo or mag-asawa na kayo. Kasi para sa future nyo naman yan. 'Di ba? Tama naman. Kasi, merong pumapasok sa relationship, tapos, ni pambili ng bagong underwear, wala sila. Alam mo yon na tipong hindi pa nga sila financially stable, pero papasok sa relationship, mag-aanak. Well, alam nyo, based on my experience din yan. Oo. So, galing na rin yan sa aking mga karanasan. Marami akong natutunan dyan. Oo. Kaya, kung ikaw ay bata pa, at, you have marami ka pang pangarap sa buhay, maging maingat sa mga taong pipiliin mo, no? Sa romantic partner na pipiliin mo. Kasi pwedeng yan yung maglubog sa'yo o kaya naman mag-ahon sa'yo. So, pili ka na lang kung anong klaseng partner ang pipiliin mo. Oo. 'Di ba? Yung iba sa inyo papasok sa isang open relationship. Walang commitment, casual lang. 'Di ba? Tapos pag nabuntis o may nabuntis, responsibility yan Sa panahon ngayon, ang hirap ng merong anak. Totoo yan. Lalo na kung wala kang stable na trabaho, wala kang maayos na negosyo. Hindi lang yun sa finances Sa oras at panahon na maibibigay mo sa anak mo.
Tapos yung iba papasok pa sa ano, third party situation. 'Di ba? Nakiki-open relationship, walang commitment, tapos third party pa. O, maging maingat sa ganun. O, parang hindi nyo alam kung ano ang isang relationship na nasisira nyo, or even yung future mo nasisira mo rin, 'di ba? Meron dito someone who is maring papasok kayo sa relationship sa isang taong ano na, yung may edad na. Okay lang kung single, divorced, ganyan, 'di ba? Pero kung may family, ano 'yan? Mahirap yung ganyan. Lalo na kung sasabihin mo, okay lang naman sa akin, hindi naman ako magde-demand. Kaya lang, syempre, kinukuha mo yung oras nung tao na yon dun sa family niya. And it takes two to tango. Hindi naman lahat ang blame sa'yo, no? Kung ikaw lang naman yon, syempre, general reading to, hindi lahat magre-resonate, ha? Just in case ikaw ma-involve ko sa isang third party situation or entanglement na tinatawag, complicated relationship. Ayan, so isipin mo rin yung future mo. Kung worth it ba ay mga ganitong klase ng relasyon. Let's see what else. Yung reading natin, ano na to ha, halo-halo na, no? Pwedeng sa single, pwedeng in a relationship. Doesn't matter kung as long as makaka-resonate ka. Two of Coins, planning and execution. So, importante rin pagdating sa pakikipagrelasyon ay yung alam mo ba kung seryoso ka ba o hindi? Ano yung expectations mo? Ito ba ay for fun, for good, for real? 'Di ba? Three of Cups. This is time for celebration. Tapos biglang Seven of Swords. Naku! Ayan. Iwas-iwas. Iwas-iwas. Gemini, iwas-iwas sa mga third-party connection, ha? Kasi yung iba dyan, in fairness naman sa iba, yung iba hindi nila alam. Oo. So, pag ganun, responsibility mo rin na i-background check yung person that you are connecting with. Lalo na kung it nagiging seryoso na, 'di ba? Kasi pwedeng itong person that you're going to connect with is may responsibilities na. Page of Coins, so laying a foundation. So, some of you, dun sa mga very responsible when it comes to relationship, gusto mo talaga na yung bang ready ka na financially at kumbaga alam mo yung responsibilities ng isang may relasyon. Hindi yung puro lang, bemba. Hindi yung puro keme-keme lang dyan, 'di ba? Dapat rin, alam mo rin na may gastos dyan. Magastos ang may relationship, ha? Oo. Eight of Swords. Self-entrapment. This is overthinking. Maaring iba sa inyo. Ito yung ito kasi yung problema minsan, no? Nasabihin mo, okay, lang. Hindi naman seryoso, trip-trip lang. Pero, paano kung na-in love ka na? 'Di ba? Mahirap na makawala sa ganyan, ha? Kala mo lang madali, pero mahirap pala. So maging maingat sa mga connection, relationships na papasukin mo. Ayan, stop giving your power away, no? Or giving your power to people na hindi din na-deserve na nasa buhay mo. Meron dito na magkakaroon kayo ng very deep connection with this person. Na parang feeling mo siya na talaga yung the one para sa'yo. But, eventually, meron lang palang lesson na kailangan mong matutunan. Ganun yan eh. Minsan meron tayo talaga nakikilala na dadaan lang sa buhay natin kasi meron siyang lesson. Para siyang, catalyst, no? Na gagamitan para matutunan mo yung lesson na yun. Some of you, meron kayong makikilala na parang feeling nyo, itong person na to ay nababasa ang isip nyo. Yung bang parang sasabihin pa lang niya, ay naiisip mo pa lang, sasabihin na niya. Ganon. So, ibig sabihin, kayo ay aligned. You are in alignment of your emotions, your thoughts, or maaring ganun kalalim yung naging connection ninyo
para maging in sync kayo sa isa't isa. Express love through gifts. So some of you maaring merong may mas marami kang marireceive ng mga regalo galing sa iyong person, or maaring ikaw yung magbibigay ng gifts to your partner, to your romantic connection. Ayan, which is also maganda rin kasi part din niya ng parang it's like a token. It doesn't matter kung anong gifts 'yon, as long as yung simbolo nun or meaning behind that, yun yung mas importante. Okay, so that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.